siguro dumadating sa point na parang hindi mo na alam kung ano yung uunahin mo. Naharap ngayon sa mental health crisis ang bansa, lalo na nakaka-apekto ito sa ating mga kabataan. Pinabigyan din ng College Editors Guild of Philippines kasunod ng pagtaas ng bilang ng kaso ng suicide sa bansa. Sobrang nakakos talaga siya ng pressure. Masyadong na-overpower na ng academics yung ibang lifestyle. Eto, maraming pending task. Ito, butas na bulsa. Lately, sobrang nakakapagod. Eto, miss na si na mama. Hi, Edok Pips. Ako si Clarence. Ako si Sofia. Ako si Aurora. At ako naman si Jana. Samahan niyo kami sa paglalakbay ng pag-unawa at pagtugon sa mental health issues na kinahaharap ng mga mag-aaral at kabataan. Huy! Ano na balita sa inyo? Eto, pagod. Ano naman, drained. Ang daming schoolworks. Diba lately, ang dami nating pinagdadaanan from schoolworks, family at iba pa. So for you naman, ano yung struggles na sumubok talaga sa mental health nyo? Simulan natin kay Sophia. For me, it's the constant pressure talaga to meet expectations not just from others but also from myself. And yung academic burnout, isa talaga siyang challenge para sa akin. Minsan may times na feeling ko kahit anong gawin ko, hindi pa rin sapat. So, ang gagawin ko na lang is mag-step back muna. Ramdam mo na ba yung sobrang pagod? Na pati pagbangon sa kama, parang ang bigat-bigat na. It's already 5 a.m. and meron kaming 7 a.m. to 7 p.m. schedule. The weight of another school day is already sinking in. Minsan, pakiramdam ko para akong isang autopilot. Going through the motions, trying to make it to the next break, the next class, the next hour. School is not just about learning. Kasama na rin dito yung araw-araw na pagod. Same day, same exhaustion. Ako naman, financial struggles talaga eh. Ang hirap pagsabayin, lalo na yung pag-aaral at yung utak kung saan kukunin yung pang-allowance. Tapos, hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa ba o tatapusin na kasi ang hirap talaga. So, time check, it's 6:30 p.m. and ngayon, naglalakad ako pa uwi kasi ubos na yung pera ko. And ganito ang buhay estudyante. Minsan walang pamasahe, minsan walang baon, at madalas walang pahinga. Sa bawat hakbang iniisip ko, hanggang kailan kaya ako ganito? Hindi lang to tungkol sa pag-aaral. Ito yung bigat ng mga pangarap na gusto mong abutin. Kahit pakiramdam mo, naiwan ka na ng iba. Ako, living far away from my family, sobrang hirap. And minsan kahit sobrang busy ako sa school is yung tahimik na oras is doon talaga ako tinatamaan ng homesickness. And ang hirap kasi minsan wala akong nasasandalan kahit yung pamilya ko. Good morning. So, pasunukuin ako nag-uuro ngayon. Yung kainan ko kagabi. Dahil, one of my biggest mental health struggles is homesickness and stress. Simula nung tumungtong ako ng college, naging mahirap kasi malayo yung BS ko sa amin. Malayo na at ang tagal pa ng biyahe mula San Miguel. At first, akala ko masaya, pero sa gabi lalo na lumalala ang pagkahapo at pagkalungkot. Minsan, parang pinanghihinaan ako ng loob. So, for me naman, I think we can all agree naman talaga na mental health struggle ay big deal sa ating mga students. And for me,
It's the fear of disappointing others. It's like I always have something to prove. And that pressure can sometimes ay nakaka-overwhelm. So hi everyone, time check tayo. It's 12:31 AM na at kasalukuyan kong tinatapos yung mga pending tasks ko while drinking my favorite coffee. So cheers tayo dyan. Academic pressure is real. Sa bawat deadline, every project, every exam, every quiz, parang ang dami na. At the same time, ang takot ko is that I might disappoint others. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ko to magawa? Paano kung hindi ko maabot yung expectations nila? As much as I try to stay focused, it's hard. Lalo na ngayon, sa pressure na mag-perform, not just for myself, but for everyone who believes in me. At the end of the day, it's like no matter how much I do, parang kulang pa rin. And that fear, it just keeps me up late. But I push through kasi I know, even if I'm scared, I have to keep going for myself and for everyone who's counting on me. It's comforting to know na hindi tayo nag-iisa. And that's why we're doing this vlog, to start these conversations. And yes, tama ka Ton. And sa tingin ko, para mas mapalawak itong topic na to, is kailangan natin mag-interview pa ng mga estudyanteng kagaya natin. Pero bago tayo makinig sa experience ng iba, ay gusto muna namin mag-reflect kayo sa inyong nararamdaman. Exactly, because mental health isn't just something we talk about, no? It is something that we experience every day. So dahil dyan, ay nag-ready kami na mini challenge for you. So the title of this game is Emotalk. We have here 4 emotions. We have joy. This is Joy, coming to you live in Riley's Mind. Sadness. I'm sadness. Anxiety. Oh my gosh, I'm anxiety. And fear. With speed. Ang gagawin niyo lamang ay pipili kayo ng emotions na nagre-represent sa feelings nyo ngayon. Don't forget to comment them below. Huwag na kayong mahiya guys, it's all about opening up and realizing that we all go through the same emotions. So pick an emotion and share your story with us. Huwag din kalimutan isama sa comment ang hashtag na Mental Health Matters. First, can you please tell us your name and your year level? I am Abigail C. Ramos from BS Ed 3 Social Studies. I'm Nika Eloisa Tipogoy. I'm from BS Ed 1B. I am Marilyn Espanol from BS Ed 3E. I am Markian G. Hamito from BS Ed 1B po. So, our first question is, kamusta ka naman ngayon? Ayun, medyo pagod na dahil sa mga tambak ng gawain. Okay naman po. Maayos naman po. Medyo pagod lang po due po sa mga workloads po namin as a student. As of now, medyo may sakit ako. Siguro yung nag-accumulate na yung fatigue. Paano mo naman i-describe yung overall experience mo sa school so far? Realistically, medyo nakapagod. Pero once you've managed to showcase the outputs that you've been working on, worth it naman lahat ng mga pinagpuyatan. Masaya naman po having my friends around me and my parents po support me throughout this journey po. Well, yun nga po, I'm so exhausted po due to I'm a first year student and nag-a-adjust pa rin po ako. Masaya naman po siya, especially po may mga kaibigan po ako na lagi ko pong kasama. Siyempre, nandun pa rin naman yung nag-enjoy ka because nandyan naman yung mga kaibigan mo. But at the same time, exhausting talaga. Can you tell us what a typical school day looks like for you? Enjoyable but at the same time, exhausting. Preparing for quizzes, doing activities, making research, and the cycle continues. Are you familiar with the term mental health? Yes po, I'm familiar po. Yes po. Yes, I am familiar with the term. Mental health po is very timely, especially po to a lot of students around me po who struggles academically po or have other family problems or obligations at home.
for me, mental health is something that we really need to value, especially sa ating mga kabataan na we are very prone when it comes to depression. And isa po sa nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mental health problem is all about the pressure na nagkakaroon tayo pagdating sa pag-aaral natin. Have you ever felt overwhelmed by schoolwork, personal issues, or other pressure? Yes po, especially po sa schoolworks and family problems din po. Yeah, I feel them a lot of times. Probably every week or every day at this point. Siguro pagka nagkakasabay-sabay yung mga quiz and if masyadong maraming information yung kailangan mong aralin, and at the same time, you also have your personal responsibility sa buhay mo. So looking ahead, what are some things that you think could help improve your mental health at school? For me po, yung moral support po ng family ko and friends, also din po yung mga teachers po. Make sure that your personal and school life is balanced. Siguro yung healthy environment kasi ang laking factor ng environment na meron ka para ma-mold yung good person na dapat maging ikaw in the near future. Ayun, hindi ko pa nararanasan na magpa-counsel dahil siguro I never got the chance to. Pero hindi ko naman din kino-close yung door. Siguro maybe one day mag-seek ako ng help kay Ma'am Cosette. I technically did before but di siya naging official due to some circumstances. Kasi at that time, siguro, internal stigma rin. So we have here 4 emotions for you. So our question for you is, which of these emotions best describe your current state and why? I guess I will choose anxiety. As of now po, I'm joy. I feel like this will describe the whole emotions that I have now. Today po, si Joy po yung mas nagaan po sa akin. With all the things that we are doing in school right now, the deadlines that we have to meet, and the final examinations that we have to pass, those probably gives me anxiety. Because nakalagpas naman po kami ulit ng panibagong subjects po ngayong pong oras na po ito. Kasi iyon, sobrang devastating and exhausting ng mga nagaganap recently. Dahil po, sa outcome po nung naging recitation ko po kanina is natawid ko po siya ng maayos, and also dun po sa scores ko po sa quizzes kanina is pasado po siya. According to World Health Organization, 1 in 7 adolescents aged 10 to 19 has a mental health disorder with depression, anxiety, and behavioral issues leading the causes of illness. Suicide ranks as the third leading cause of death among those aged 15 to 29. Unaddressed mental health problems can impact adulthood, affecting overall well-being and opportunities. May magagawa ka ba? May magagawa ba ako? May magagawa ba tayo? May magagawa tayo. Nakikita niyo ba to? Nakaka-inspire, di ba? Sa panahon ngayon, malaki na ang naitutulong ng social media sa pagpapalaganap ng awareness patungkol sa mental health. Maraming motivational Facebook posts and page ang pwede nating i-follow para maging updated. Nakikita niyo ba to? Not missing out on anything. Wherever you are right now. Pwede rin manood ng short videos na puno ng tips at encouraging messages. Quick to watch pero malaki ang epekto. Sa pamamagitan ng creative at relatable content, mas marami tayong maaabot at matutulungan. So, hi everyone! So, isa sa mga simple pero effective na paraan para tayo ay makatulong sa mental health awareness ay ang pamamahagi ng mga brochures. Pwede tayong maglagay ng mga quick self-care tips at contact details kung saan pwede silang humingi ng tulong. Simple lang ang proseso pero impactful. Ready na ito for distribution. Ang goal natin ay maabot ang mas maraming estudyante. Ang guidance counselors ang isa sa mga pinakamalapit na kakampi
ng mga individual na nakakaranas ng mental health struggles. Kaya kinakailangan na mas mapalakas ang kanilang serbisyo. Ngayon ay kasama ko ang head ng guidance counselor ng Bulacan State University Busos Campus na si Mr. Noel de Guzman. Magandang araw po, sir. Magandang hapon. Sir, ano naman po yung mga initiative na ginagawa ng guidance office para ma-address yung mga mental needs ng mga bata? Meron kaming tinatawag na, as I said, information services. Sa information services, nagkakanda kami ng iba't ibang mga mental health project o seminar para kung sa ganoon matugunan namin yung mga pangangailangan ng mga estudyanteng may mental health challenge. Ano po yung nais niyong ipayo sa mga bata sa henerasyon po ngayon na nakakaranas ng problema sa kanilang mental health? Lagi namin i-inform mga estudyante na mag-seek ng guidance help sa guidance office para matulungan namin sila how to manage their mental health challenge. Ang guidance office ay lagi namang available. Ano naman po ang maipapayo niyo sa mga individual o mga estudyante na nahihiyang lumapit sa guidance? Ang lagi namin sinasabi sa mga estudyante na ang guidance is for all individuals. No? Hindi ito para lang sa may mga tinatawag na deviation sa kanilang mga personality o sa anumang kanilang mga perspektibo. Kahit na yung nakaisip natin walang problema ay kailangan ding mag-seek ng guidance. Kasi dito sa guidance, malalaman natin yung kahalagahan, yung meaning and purpose ng ating buhay. Lagi namin sinasabi sa mga estudyante na narito ang guidance para kayo tulungan. No? Na ma-manage sa inyong buhay at mabigyan kayo ng guide. Hindi kayo para pilitin na pasunurin sa aming mga counsel, kundi para i-guide lang kayo tungo sa isang napakagandang destiny or patutunguhan. Napakalaga ng page sharing seminar para ma-realize ng mga estudyante na nag-aaral dito sa Busos Campus na matutunan nila, malaman nila yung pinakamahalaga sa buhay para maging purposeful, meaningful, saka helpful yung ating buhay. Sa pamamagitan ng media platforms, mas naipapahayag ang mental health awareness. Ang pagpapalakas ng mga guidance services ay nagtutulak upang magkaroon ng kumpiyansang lumapit ang mga estudyante. Ang pamamahagi ng brochure ay nagdadala ng tamang impormasyon. Sa pagsasagawa ng mga seminars, mapa-online man o face-to-face, ay oportunidad ng mga estudyante na magbigay o mag-reflect ng kanilang damdamin. Sa bawat aksyon, may impact. Sama-sama nating gawing mas magaan ang bawat hamon. At the end of the day, it is important to remember that taking a break and finding joy in little things can make all the difference. Whether it is sharing laugh with friends, enjoying the beauty of nature, or simply disconnecting from the pressures of life for a moment. These are the things that help restore our energy and bring back our sense of peace. Because no matter what challenges we face, whether it's the pressure to excel, the weight of our responsibilities, or just the ups and downs of everyday life, we all deserve moments of peace and happiness. It is in these moments that we remember the importance of taking care of ourselves and each other. But before we wrap up, don't forget to join our Emo Talk activity. Share your thoughts and comment them below. Thank you for watching! Take care and remember, Okay lang na humingi ng tulong. Okay lang na magpahinga. Okay lang kahit hindi mo pa alam ang lahat. don't forget to like this video, Subscribe Click the notification bell. And comment down below. see you again next time! Bye!